New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistic Go, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistic Go. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistic Go, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistic Go. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to our Prosper and Perform online session pa. I'm Vincent Garcia, your moderator for tonight. And alam niyo po, this webinar is not just about learning. It is not just about applying what we learn in real life. Hindi lang po tayo nakikinig. We are practicing and we are sharing and we are growing step by step. Because real growth happens, we take action. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. And tonight is very exciting because this is the moment when we see the result of your efforts. Especially sa inyong pag-share online, engaging with people. We are very happy to have you all here as we continue our journey in health, business, and personal development po. Before we proceed, quick check lang po if you have new participants po ngayon po sa gabing ito. So feel free to introduce yourself po. So baka po merong bagong participants po sa atin ngayon po. So as of now po sa ngayon wala pa naman po tayong bago. So later siguro po magkakaroon tayo ng new participants po So and now to formally begin, let us place everything in God's presence po before tayo mag-start. May I call Ma'am Monette to lead us in opening prayer po. Ma'am Monette. Good evening po sa lahat. Kasama ko po ngayon si Ma'am Lynn Gesmundo. Sige po, pray tayo. Lord, maraming salamat po sa panibagong week na aming pag-aaralan ngayon. Bigyan mo po kami ng wisdom at kayo po ang maitaas at papurihan sa gabing ito. Ano man pong aming discussion para sa aming kalusugan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa wisdom na binibigay mo kay Dr. Maika at sa iba naming mga tagapagsalita. Salamat Panginoon, ikaw po ang aming itataas sa gabing ito. Samahan mo kami Panginoon hanggang sa matapos ang aming health forum na ito. We give you all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Monette po, sa opening prayer po. And now, kamusta po tayong lahat at nakita-kita mo po muli tayo po, So, alam ko po, ilang days po tayong hindi nagkita and now, sana po matandaan natin yung last week na session po natin. Na shinare po ni Pastor and then ni Ma'am Marjorie po. So, last week. Kasi po, connected din po ito sa topic din po natin ngayon. And this is a challenge din po na gagawin din po natin ngayon at i-share po later. And now, let's have a short recap po of our previous session para at least kung nakalimutan man natin sa ilang araw na dumaan, maalala din natin. Last time, we discussed about education content versus selling, if I'm not mistaken. Yes, sir. And kung paano mas nagiging effective ang pag-share ng value kaysa sa direct selling. And now, of course, andyan din si Miss Marjorie na nag-share na about the digital marketing. At may I call Miss Cyril to guide us and to let us hear from Cyril sa ating recap po. Yan, good evening po. So last topic po natin, ang ano po natin doon, speaker ay si Pastor Jess po. Yung topic po niya ay addressing doubts and objection. Natutunan po natin doon na ang pagbebenta ng health products hindi lang daw po product yung binebenta po natin, kundi tiwala
malasakit at saka po yung katotohanan. So una po doon, ang pinaka-importante is honesty. Kapag may hindi alam, huwag magkunwaring expert, mas maganda, tapat po tayo at maingat na sagot kaysa maling impormasyon yung maibigay po natin. So kailangan din po natin pag-aralan ng mabuti ang ating products. Alam ang effects, dosage, duration, at posibleng epekto po nito. So, tandaan po natin doon na huwag mag-overpromise o magsabi ng sobrang taas na claims. Pangalawa po, sa pagharap sa objections ng customers tulad ng presyo, visa or effectiveness, safety, at pagdududa po, mahalaga na ang product knowledge at syempre po yung testimonies. Mas magtitiwala po ang mga tao kapag may patunay po tayo at malinaw na paliwanag. Pangatlo po, sa pakikipag-usap po, dapat simple lang, respectful, at hindi po defensive. Makinig muna, unawain ang concern, at ipakita po yung tunay na malasakit po natin. Tandaan po, people don't care how much you know until they know how much you care. At higit sa lahat po, mahalaga ang calm communications at trust building. Kapag nakuha mo ang tiwala, mas madali po ang lahat. Doon naman po sa wealth education, nabanggit po doon yung TikTok affiliate. Ayun po yung pinakamalakas na paraan para kumita po tayo sa online. Dito po, hindi mo kailangan ng sariling product. Ang gagawin mo lang po ay maghanap po ng trending or useful na product sa TikTok shop or yung product po ni Mount Holistico. Magka-create lang po kayo ng content, review, demo or recommendation, or pwede po kayong maglagay ng mga testimonies para mas mabuild po yung trust ng mga customers. And then, tandaan po natin yung sa TikTok affiliate, hindi lang po pagiging seller ang mahalaga, kundi pagiging content creator na magtiwala po yung tao. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Miss Cyril po, for the clear recap po. Everyone, ni-encourage po natin yung lahat po na at least mag-open po tayo ng cam, at least makita man lang natin po yung bawat isa. Po. So, kung nasa best na situation at nasa best na lugar naman tayo po, so mag-open po tayo ng cam, at least makita namin din po kayo. And now, this is the exciting part. Kung last time po, nabanggit po ni Ma'am Maika na magkakaroon ulit tayo ng challenge po. And ngayon po. So last week, your task was to apply digital marketing by posting educational content online. Based on a discussion po ni Pastor Ed and then po ni Miss Marjorie po. You created posts, you shared value, and you interacted with people. So tonight, we want to hear your real experiences po. Sino po kaya ang nakagawa at nakakompleto? Kung matatandaan natin yung challenge po last week na dapat ibabahagi po natin ngayon sa bawat isa. Ano po yung content na pinost po ninyo? Saan ninyo po ito pinost? Ang social media platform po ninyo ito pinost? Sa Facebook po ba? May Instagram po ba kayo? May X po kayo? Ano po yung naging reaction ng audience po? At may nag-message po ba sa inyo? May nagtanong po ba sa inyo? At paano nyo po ito tinugunan? Sa pamamagitan ko, ano po yung natutunan natin sa last session po. So, sino po kayang gustong mauna? Mag-volunteer po at mag-share po sa atin ngayong ang gabing ito. So, may nakakompleto po ba ng ating challenge? Ayan. So, feel free po. Mag-open lang po tayo ng mic po kung sino pong gustong magbahagi po. So, patili lang naman po, magpo-post lang po tayo, po kayong pinost natin, So, last time, tinuruan naman tayo po ni Miss Marjorie. Then, kung may nag-chat, may nag-comment po ba? May na-curious po ba sa inyong pinost? Po? At paano nyo po ito tinugunan? Ayan po. So, sige po, magtatawag po tayo ngayon para tayo nasa classroom. So, si Ma'am Amelita Dingding. So, meron po kaya tayong na-post si Ma'am Jen Rose. Ayan, si Ma'am Monet. Ma'am Monet, baka po meron kayo, Ma'am. Ayan. Wala po, pero kinopy-paste ko lang, shinare ko lang. Yung mga sineshare na nakikita ko na product, sineshare ko lang ulit, pero hindi ako nagka-caption.
Yun lang Kumbaga, po. okay ma'am. Kumbaga ma'am, sinishare niyo po ano po. Ito ma'am, si Sister Elma, yan, nag-post siya, ano po. So, it's all about, ayan, si Ma'am Elma po, no. So, nakikita natin, ito po yung halimbawa, nung kay Ma'am Elma, nag-post siya sa kanyang social media account na sa Facebook. So, nagkaroon siya ng tinatawag nating caption, ano. So, merong hook ang dating, no. Paano ba inalagaan ang pabago-bago kong BP. Tapos, meron siyang picture. So, yun. So, andito yung personal experience medical advice. Kung gusto niyo malaman, notice, copy, and ayun. So, nagkaroon siya ng interaction sa tao. Ibig sabihin, so, nagtanong siya kung gusto nilang malaman kung ano yung kung para saan ba yung product na pinost niya, and then magme-message sa kanya. So yun yung tinatawag natin interactions do sa audience natin, and at the same time doon natin may tuturo at matututunan din nila kung ano yung mga natutunan din natin dito sa webinar din natin. So ito yung kay Sister Elma po. So kay Ma'am Monet naman po, pag once na nakakita siya ng regarding sa product natin, so posted na, sinishare na lang po ni Ma'am Monet po. Good thing na rin po, ano po, magandang idea rin po yung pag-share po, lalong-lalo na sa page natin, once na nag-post tayo, so sinishare din natin. Ano po. So ito yung example po ni Ma'am Elma po, ano. So, hoping po na sana lahat ay at least matutunan din natin kung paano, malaking bagay po yun, lalong-lalo na sa generation natin ngayon. So may gusto pa po bang magbahagi? Ayan. Si Ma'am Lorna kaya, ma'am. Sa ngayon po, wala pa si Ma'am Elma. So, hindi natin siya ma-interview ngayon, ano. So, si Ma'am Ruiz. Ayan. Si Ma'am Marciana. Okay. Siguro later, baka mayroong gusto magbahagi sa inyo na po, ano. So, hindi ko na muna patatagalin pa. So, before we proceed sa topic natin ngayon, no. So, later po bibigyan natin kayong pagkakataon pag dumami pa tayo, no, mag-share, no po. Before tayo mag-proceed sa pinaka-main topic natin, so si Miss Cyril will guide us again through important question about product description and benefits. So kung ano yung ginawa natin last time na nagtanong si Miss Cyril about sa description ng product natin and then the benefits din, ano. So, magtatanong ulit siya ngayon at magpe-present po ngayon. So, at the same time, sasagot tayo kung alam natin yung sagot, and this will help us become more confident in explaining our product po, ano. So, ready ka na ba, Miss Cyril? Yes po. Ayun. So, Miss Cyril, okay, sige. While waiting kay Miss Cyril mag-share, ano. So, ayan. Ayan na. So, may pa-short quiz. So, think ready na si Miss Cyril. Ayan, short ano lang po. Yung quiz po natin, kapag po gusto po nilang sumagot, mag-open na lang po sila ng mic. Ano lang po to, 5 question. Ready na po ba ang lahat? Yan, sige po. Number 1 po, which product is recommended for high blood sugar? Pwede na ako Canela sumagot. Astel first. Canela bark po. Canela Sino bark. po? Canela bark po. Vincent, patingin naman kasi hindi ko makita yung nagsasalita. Thank you. Yun po Marciana. Yeah, sige. Thank you po, Ma'am Marciana. Next po, number 2. How many capsules of Perirose are recommended for intake? Kapag may sakit po ay 3 capsule, 3 times a day. Tama po ba? Kapag may Yes, bukol po, Miss Cyril? Yeah. So, Ano po, 2 to 3 capsules po ang sagot po dun sa 2 to 3 capsule. po. next. Number 3 po, when should canela bark be taken? Yan. Before meal. Before Before meal daw, sabi ni Ma'am Monet. Tama po, si Ma'am Monet.
Okay, before meal. So, nauna si Ma'am Monet. Opo. Ah, which Tekto na po, ma'am. product? Tekto na po. Tectonic. Which product is used for anemia and heavy bleeding for women? Ano po sagutin Ma'am Marciana, ma'am? Tekto na po. Tecton. Tectonic. Tama ba, Miss Tekto Irene? na. Opo. Last question po. Paano naman po yung iba? Opo. Yan. Last po, last. How often should Golandrina be taken? How often should Golandrina be taken? Once a day? Hindi Once a day po. po? Hinulaan ko lang. Pag may Yung iba lagnat po. at may dengue lang po. Pag may lagnat at may dengue po, tsaka lang po siya pinaiinom. Yun lang. Hindi po. Paano po yung intake po niya? Intake po. Depende po. Minsan, 30 capsules pag mayroong lagnat. Ayan, thank you po sa mga sumagot. Yung Golandrina po, tinitake po siya. Ang dosage po niya ay 3 capsules at 30 minutes po after meal, 3 times a day po. Thank you po. Thank you po, Miss Irene. Thank you po Thank you, Ma'am Monet. Thank you, Ma'am Marciana po. No? So, next time sana, maging active din po yung iba nating audience. No? So, may reward naman po siya once na nakasagot tayo. No po, ano? So, ayan po. Thank you, Ma'am Monet, and thank you, Ma'am Marciana, para sa active participation. Ano po. Salamat po. And now, hindi ko na po patatagalin pa. Thank you also, Miss Irene, ano po, for the very helpful insight. Let us proceed to our next discussion. Ano po? Alam niyo po, sa ating next topic, maraming tao today nakakaranas na pagkapagod, bloating, skin issues, at low energy. Ano po? Without realizing, isa sa mga nakaka-apektong organ na ito ay yung tinatawag nating liver. Ano po? The liver plays a very important role in our body. It helps detoxification, digestion, and metabolism. Ano po? Ibig sabihin, halos lahat ng kinakain natin at pumapasok sa katawan natin, dumadaan at pinoproseso ng liver. Pero dahil sa lifestyle natin ngayon, processed food, stress, lack of rest, unti-unting naaapektuhan yung function na to. Ano po? And the challenge is, kadalasan hindi agad nararamdaman ang problema sa liver until it becomes serious. Tama po, no? Kasi minsan, kung kailan lang natin naramdaman, kung kailan lang natin nakita or nakaramdam ng pagbabago sa ating katawan, doon lang tayo magpapa-check up, doon lang tayo magte-take ng gamot, doon lang tayo maghahanap ng solusyon. That's why it is very important for us to understand how to take care of our liver early and how we can support it through proper habits and awareness. And to guide us in this very important topic, let me introduce our speaker. Ano po? She is a naturopathic doctor specializing in integrative medicine and the CEO of Mount Holistico Herbal Company. Para mas malawak at lumawig pa yung kaalaman natin about sa topic natin ngayon. So, may I call Dr. Maika Katipon. Good evening, everyone. Magandang gabi po. Good evening po, ma'am. Ano po? Good evening po, ma'am. Nice to see you all po. Ayan. Ayan, I'm so happy na naka-join po uli sila Ma'am Beng and si Ma'am Elma. A while ago, no, na-present natin yung inyong shinare sa Facebook. And I miss you so much, Ma'am Jen Rose, Ma'am Lorna, ayan, Ma'am Marciana, Marjorie, ayan, Ma'am Monet, ayan. So, thank you for joining us tonight and I hope yung iba po ay makahabol pa. And our topic is one of the biggest question lagi na maraming pasyente, ano? Kasi normally talagang malala na bago mo siya ma-detect. Yung sa iba po, ano, kasi the usual thing sa mga Filipinos, ano, we're not really fond of taking laboratory exams every year, no? Lagi natin tong ini-skip, lalo na sa atin, ano, we're not really into
taking many laboratory tests, ano. So that's why I want to raise this concern. Okay, let me share my presentation lang. Okay. Okay, so this concern about our liver. Okay, this is a silent killer. How your liver feels without you feeling it. Ito yung nakakatakot sa lahat, ano? Kasi hindi siya magpaparamdam at magpaparamdam lang siya kapag malala na. Ayan. Ito yung ni-raise kong concern sa ating group chat. Sabi dito, did you know you can lose up to 70% of your liver function before symptoms appear? Ayan. So, marami po sa atin. If you are ready to listen na po, can you give me thumbs up so that I know na ready na po ang lahat? Okay, thank you. Ayan. So, everybody's ready na. Okay. Okay po. So, sige. Alright. Okay, sana makuha natin yung pinaka-important takeaways natin tonight. And can you give me a heart kung kayo po ay good today? Ibig sabihin po, wala kayong nararamdamang sakit, hindi kayo nagka-fever, walang ubo, sipon. So, okay. I know that you are safe. Ayan, okay. So, thank you. So, at least, walang mga sakit po. Kasi sobrang init ngayon, ano? Ayan. So, tuloy-tuloy natin pag-pray lahat na sa pagbabago ng weather ay hindi tayo maapektuhan. Walang mga viral infection. Okay, so let's continue to our topic. Okay, welcome sa ating new participant. I saw we have new. Okay, so si Preacher Jude Renz Rico. Welcome to our session tonight. Okay, so let's continue we're talking about liver, ano? Let me start with a true to life story, ano? A story of a pastor. Sadly, meron tayong isang mahal na pastor na kinuha siya ng Panginoon last year. Okay, nakwento ko na rin to before, especially sa mga pastors, ano. So I just want to quote his story para hindi naman takutin, ano. Ayoko manakot sa lahat, ano. But this will be a sign or mag-raise ng awareness nga, ano. So he's a pastor and syempre hindi niya pinapansin kung ano yung nararamdaman niya kasi mga pastor sobrang busy. At the same time, sabi ko nga, pag liver ang problem, wala talaga itong symptoms, ano. Ayan. So bakit lang na sobrang sakit yung tiyan niya na parang may acid. Alam niyo yung sakit? Sino po dito mga naka-experience ng magka-acid? Can you give me thumbs up? Yung mga nagka-acid na po. Ayan. Yung feeling na yon. So, syempre, it's like a regular thing, ano? Parang sumasakit lang, humahapde. Pero yung pain na yon, nung naramdaman niya yung pain at hindi na niya kaya, doon lang siya nakapagpadala sa hospital. At because may pain siya, in ultrasound, ano? At doon may nakita, nakalagay sa ultrasound result niya, may mass. So, hindi siya nag-approach po sa akin. So, a third person, ano, na nag-send lang ng result. Actually, his wife pala, ano? His wife muna. That was August 2024. Okay, sinend niya sa akin. Then when I saw his ultrasound, may mass na nakita. So in my mind, alam na natin yon na kapag may nakitang bukol, though nakalagay pa lang ay mass, that signifies that it's a high probability na cancerous, ano? So that was August. And then, hindi na siya nag-reply. So they went to this self-proclaimed na liver expert, if you know him, ano, yung liver expert na nag-IV, so ang mamahal, ano, nag-IV siya and so on. So that was August, and then pagdating ng bandang December, sinend sa akin ng isang kaibigang pastor yung CT scan niya. So they waited for long until na parang lumalala yung kanyang situation, nagpa-CT scan siya. Tapos, nandun na nga na it's malignant, ano. So, it was diagnosed talaga na cancer at sobrang laki na. Ang layo ng distance noong August. So from August
So bilangin natin September, October, November, December, 4 months lang. In 3 months time, biglang lumaki, nag-stage 4 siya. Okay. So why I'm telling this, Kasi bago siya maging cancerous, tandaan nyo, may pinagdaanan yan. Hindi siya basta naging stage 4. Are you nagigets niyo po ako? Bago yan maging cancer, magdadaan muna yan sa fatty liver, mag-fibrosis muna yan, magiging cirrhotic muna yan, hanggang sa magiging cancerous. So may pinagdaanan yan. At bago ka maging fatty liver, maraming proseso, So hindi yan kahapon lang, bigla ka naging cancer patient, So there's a process. Yung pagkakaroon ng fatty liver, mahaba din yon. So, ibig sabihin ko, sobrang delay na. Nasa end na kung kailan niya naramdaman. End stage na kagad. So, we tried our best na ni-refer natin siya sa magagaling ng mga doktor sa Makati Med, at nagkaroon ng complications sa heart, nagkatubig na, naggastusan na sila, milyon-milyon, at wala na-occupy na ng cancer yung buong liver. Okay, kaya lagi ko sinasabi ngayon, it's very heartbreaking kasi nakausap ko yung family, nakausap ko si pastor mismo, gusto niya pang mabuhay. The problem is, paano kung huli na kasi na na-discover hindi natin naalagaan yung ating health. Kaya I'm always challenging lahat ng mga manggagawa, if we want to serve the Lord na mas mahaba pa, let's prioritize din yung ating health. So ano yung mga factors? Kasi syempre pastor to, hindi naman to lasinggero, So hindi naman tayo inom ng alcohol. Okay, but though he has history, at the age of 9 daw, lahat na ng bisyo ay ginawa niya. But then, syempre, matagal na yon na siya ay tumigil. At sobrang bata niya pa, mga 40 plus lang siya. Ayun, at kinuha na siya ng Panginoon. Nakapag, na-extend pa yung life niya. Normally kasi yung mga ganun situation, mga 3 months lang. So, na-extend yung life niya, mga, almost 6 months natin na pahaba din, natulungan. But, he suffered a lot. Yung pinaka-last days niya, pinuntahan ko pa siya sa PGH. Talagang, yung husband ko, hindi niya kinaya, lumabas siya Talagang, sabi ko sa family, anytime po, talagang, hihinto na yung heart niya. So, kung lahat ng gusto niyo sabihin niyo na. So, when you see the family na gano'n, it's really heartbreaking. Nakakwento ko ito because I saw really yung situation ng family. Sabi niya, they asking miracle pa sa Panginoon. But then again, lahat na ng mga doctors parito, talagang they keep telling the family na lahat na ginawa, and then anytime pwede na siyang mawalan talaga ng pulse, ng heartbeat. So kaya ito po, gusto ko sa inyo na maituro po ito, so that kasi really heartbreaking ito sa mga healthcare practitioners, na bigla kang darating dito laging nasa end stage na, yung parang halos wala ka nang magawa. So tayo po, we strongly believe sa prevention. So that's why we are doing this health education. Napaka-importante nitong forum na to, yung health forum na ginagawa natin, so that hindi na nga po tayo dumako doon sa napakahirap na situation na yon. Wherein financially, biruin nyo, milyon-milyon. Diba? Gagawin kasi lahat ng family mo, gagawin nila lahat ng gusto nilang gawin para sa'yo because mahal ka nila. And then at the same time, gusto mo pang mabuhay. So, kaya sana po ngayon, maging aware tayo, i-apply natin ito kasi why? Ako po, sasabihin ko personally mas nakakatakot na sakit po ang liver. Okay? Kaysa sa kidney o sa other organ. Kasi ang liver, talagang pag yan ang tinamaan, wala na. Kasi iisa lang siya, iisang organ. Unlike sa kidney, dalawa, isa ang mamatay, isa ang masira, isa buhay pa, pwede ka pa mag-function. Okay, so let's continue our discussion, okay? So may tanong lang ako sa inyo po, Again, if your liver is damaged today, will you feel it immediately? What do you think po?
No po. Hindi pa po. No, that's why many people discover it late. Yun na nga yung sinabi ko kanina, ano po. So I'm just checking if we are on the same page pa rin po, ano? Okay, so gusto ko lang din erase yung mga lumalabas online. Kasi liver, sabi ko nga, napaka-importante niyan. Ngayon, ang daming lumalabas online. So let's just raise this kind of mga supplements na possible ay yun din yung magiging question ninyo. So, yung sa iba po, glutathione. Ayan. So, if nakaka-relate po kayo, give me thumbs up. So, is that your, parang idea na glutathione can help your liver? Ayan. Kasi ang daming nakikita sa online, So, ngayon, there's a study, May mga studies talagang ginagawa dyan. But, kasi ang nangyayari ngayon sa glutathione, kahit mga spa, kahit mga hindi medical doctor, sila yung nagtuturok. So, kaya si FDA nagpabawal. So, bawal po talaga sa mga spa, magtuturok lang ng glutathione. So, actually, it's a medicine, di ba? So, hindi dapat siya kung sino-sino lang ang nagtuturok o nakakita ka ng product na may glutathione, inom ka lang ng inom. Okay, sino po may kakilala dito na inom ng pills na may glutathione? Ayan. So, kaya nire-regulate siya ng FDA. So, dapat categorize kasi siya ng medicine. So, kung kayo ay magpapa-IV, so dapat medical doctor, clinic po. Sa clinic kayo pupunta. Hindi sa mga spa, hindi yung nakita mo lang sa Shopee na may glutathione, intake ka ng intake. Okay? So, kasi regulated po ito. May mga doses po. Okay? Are we clear doon po sa product na yon? Okay. And then, ito pa, syempre liver. Pag sinabing liver, tambakan ba naman tayo ni MX3 ng lahat ng commercial about liver? Tama po ba? Si MX3 kasi, 'di ba? Lahat na ng advertisement, ina-advertise niya na liver, tas may verse pa sa dulo, kaya na-attract tuloy tayo. Well, yun yung kanilang proclaim. But still, the study of mangosteen, actually, yung percent ni silimarin, hindi pa rin ganun kadami sa mangosteen, Mas marami pa rin doon sa mga babanggitin ko later, na mga napag-aralan, evidence-based, na mga makakatulong sa ating liver. Okay, so uminom ka na sandamakmak na MX3, kulang pa rin po, Ayan. So, na-advertise. Kilala ko po yung may-ari, talagang more on marketing siya. Kaya wag tayo magpa-market doon, Okay, next po, apple cider. Sino po ang isang nagte-take kayo na apple cider for the belief that it is good for your liver? Meron po ba sa atin? Meron po? Okay, so I think wala. So apple cider, marami siyang health benefits actually. But particularly sa digestion, sa blood sugar, yon, more on sa digestion talaga siya. Okay, but the liver, wala pa talaga exact study for the liver. Okay, so green tea, have you heard yung benefit po ng green tea sa liver? Okay, yung green tea as a tea, in a form of tea. Okay po? Pero yung mga gagawin na siyang pills, capsules, kasi yung doses po, kailangan na pag-aaralin. Kasi we're talking about the liver. Kapag nagme-mega dose ka, maapektuhan si liver. Yun e-explain ko sa inyo mamaya sa ating pathophysiology. Papakita ko sa inyo bakit, paano nangyayari yung paglilinis ng waste sa liver at paano siya mapupuno ng toxin kung hindi tama yung paglilinis niya. Alright, so I think excited na po lahat. Can you give me thumbs up? Nakita ko, may mga nag-join na bago sa atin. Welcome, Sir Earl. Ayan, okay. So, at least I cleared yung mga staff na nasa mind natin, So, let's focus now kung ano yung ating pag-uusapan po tonight. So, if your liver is damaged today, yun yung question ko kanina, hindi natin kagad nararamdaman. So, let's take a look here sa ating liver anatomy po muna. Okay, liver is a large organ. Sa ating right side po,
under our ribs. Kaya pag may mga patient, lagi natin tinatanong yan, sa right side ba sumasakit? Upper po ha, sa upper right side. So possible din kasi na yung liver yung nagkaka-problem. Okay. The function of our liver first is cleaner, tagalinis. And then the second function niya ay factory siya. Why? Because it creates a lot of chemicals na kailangan po ng ating katawan. Yung chemical na sinasabi ko po, yun yung papakita ko mamaya, chemical siya na ginagawa niya para malinis yung toxin, para ma-transform yung toxin na pumapasok sa ating katawan at mailabas bilang waste. So yun po yun. Okay, so focus tayo dito sa ating figure po na pinapakita dito. Nakita nyo, ito yung right lobe, no? Pinakamalaki. At makikita nyo, ito yung gallbladder natin, ano? Liit lang. This one, ito yung storage ng ating ano po, bile. Pag sinabing bile, liquid po ito to help digest fats. Okay? So, usually, ang nakikita ko po sa ibang patient, ano, kapag may problem din sila sa liver, naapektuhan din si gallbladder. Yung iba pong patient, I'm not telling na everybody, okay? Hindi naman sa lahat. Pero usually, minsan talaga, pag laging madumi si liver, minsan dito na-form sa gallbladder yung mga stones. Kasi isa din siya sa mga dinadaanan ng mga waste product ni liver. Okay? So, may mga blood vessels po tayo dito nakikita na which is the in, process, and out system na mga kanyang pinaprocess na nililinis na dugo, ano? Diyan po lahat pumapasok. Okay. So, our liver cleanse our blood, removes toxin like yung mga chemicals, alcohol, helps digest our foods, especially yung mga fats na kinakain natin, stores energy, yung mga sugars, mga vitamins, ayan, yan yung function po na ating liver. Ngayon, ito po yung sinasabi ko kanina, ano? Our liver cleanses our body by turning harmful substances into waste that can be removed. Okay, kaya lahat po dadaan dito sa ating liver. So, as you can see, may phase 1 and phase 2. So, let me, mabilisan lang na pag-explain dito. Take a look at this sa illustration po. Nag-i-start tayo sa toxin. So, ito po yung mga food na kinakain natin, alcohol, and remember, kahit yung mga pollution, okay? Mga pollution na pumapasok sa ating katawan, kahit yung mga medicine po, okay, lalo't mga synthetic, mga medicine, ayan, toxin po yan na papasok dito sa ating liver. Ngayon, makikita nyo dito, fat-soluble molecule. Ibig sabihin, hard to remove. Mahirap to natanggalin sa ating katawan. Kaya dadaan ito sa phase 1 and phase 2. Ayan, pag sinabi phase 1, dito, the liver breaks down the toxin into smaller pieces. Ayan, paliliitin niya. Then, phase 2 naman, magkikreate siya ng something like water, like water-friendly coating para irarap niya yung dirt, yung dumi, irarap niya yung dumi para ito yung maging waste product. Okay, naintindihan po natin yun ha, ibabalutin niya. Ngayon, eto na, para maging waste product siya, dadaan siya ngayon sa, i-eliminate niya ito through gallbladder or sa kidney. Ayan, dalawa. So, through gallbladder, dadaan to sa intestine after gallbladder at magiging feces na nga po. Ito yung dumi natin. Okay, sa kidney naman, from kidney, gagawin niya itong urine. Ayan, iihi. At doon na natin i-release yung mga toxins. So, toxins can build up and cause harm. Sign na nga na may mga toxin na na-build up sa katawan mo, may fatigue, headache, inflammation, ayan. So, the largest organ again is the liver. It's a chemical factory. Kasi nga, sabi ko nga kanina, gumagawa siya ng chemical or another coating para maging waste yung toxin na ipinapasok natin sa ating katawan.
Okay, so I hope naintindihan po ba natin tong part na to? Kasi napaka-importante na makita natin itong part na to. Why? Kasi pag napuno po ng toxin ang ating liver, para siyang sponge. Tingnan nyo ha, para siyang sponge. Ano ba ang Tagalog sa sponge? ano, di ba yung panghugas natin, di ba may sponge tayo? So napansin nyo, yung sponge kapag napuno po ng dumi, ng sebo, lumalaki at tumitigas po. Similar po sa liver natin, ganun siya. So kailangan mag-function si liver, magawa niya yung phase 1 at phase 2, matransform yung toxin na pumapasok sa ating katawan para ma-release natin yung waste through our gallbladder, our kidneys. Ayun, mailabas natin. Okay, so bakit ba? Sabi dito, bakit, what is liver disease, ano? Okay, ito nabanggit na natin kanina. Ito din, yung mga function. So what is liver disease? So liver disease happens when the liver is damaged, okay? Inflamed, fat-filled, scarred. Pag sinabi scarred, na sugatan po, ano? Yan. Okay, so common types po ng mga liver problems, fatty liver, which is most common today. Why? Because of obesity. Pag mataas po ang ating BMI, overweight tayo, ayan, that's why you have to check po kung ano yung BMI nyo. Usually, nagkaka-fatty liver po talaga pag overweight. And then, because of hepatitis, okay? Viral infection, nagkakaroon tayo ng liver problem. Ito yung hepatitis, mga viral infection, I will give you ano lang din. Kasi hindi lang sa sexual transmission na kukuha yung hepatitis, mga ganyan. Pati po yung sa, pag nagpapagupit kayo, for example, sa mga barbero, no? Yung dugo, yung nasugatan niya yung infected ng virus, may hepa pala, tapos hindi naman malinis yung barbershop. So, okay, so hindi malinis yung barbershop, maapektuhan ka na ikaw yung susunod na gagamit nung tool, nung panggupit. Or for example, nagpalinis ka ng kuko, nasugatan pala yung previous na gumamit no na may HEPA, pwede ka magkaroon din ng HEPA kung yun nga, hindi nalinis yung equipment niya. Okay, so yun yung mga nakakalungkot na situation na pwede kang mahawa. Ano ba yan, nagpalinis lang ako, nahawa pa ako ng hepatitis. So dapat talaga medyo maingat po tayo. So hindi siya kaartihan na pupunta ka sa mas trusted mo mga lugar, ano? Kasi kung sa basta-basta tabi-tabi ka lang, you don't know, baka mayroong mga viral infection nga. And then yung cirrhosis naman, yan, advanced scarring. So yung cirrhosis, from ano siya, magfa-fatty liver muna, fibrosis, and then cirrhosis. Yun yung kanyang staging. Okay, so this is the advanced level na. Yung liver cancer, that's the late stage. Pinaka-late. Okay? Okay, liver disease. Ito yung sinasabi natin, ano? Ito yung healthy liver. Ngayon, pag nabalot na ng fats, yung liver, ayan, kaya siya fatty liver. Then fibrosis, ito na yung mga tissue nasira na, nagkasugat-sugat, parang may hiwa-hiwa na siya. Ayan. Ganito po yung itsura. And then pag cirrhotic na siya, ayan, napansin nyo, tumigas na yung liver niya. Okay? Ayan, ito na yung napakita natin kanina, ano? Pag carcinoma, ito po, may cancer na yan. Okay, liver injury. Okay. Napansin niyo yung difference ng normal at liver injury? Napansin niyo tong activated Kupffer cell? Ayan, mas malaki siya kaysa sa normal kasi inflamed na po. So this means that immune systems are now active. So nag-inflamed na. Pag sinabing immune systems are active, it's a natural reaction po kasi ng katawan natin na ipapapagain niya yung isang cell. Ibig sabihin, may nilalabanan siya. So, kung gantong lumalaki na siya, ibig sabihin, inflamed na to, ano? Ayan, poor detox na din po. So, less absorption, kaya sabi dito, loss of hepatocyte microvilli. So, loss of absorption na to. And then, extra
cellular matrix protein. So, build-up of scar formation. Mapansin nyo, nagkaroon na ng scars dito. So, yun yung nangyayari sa ating liver. So, fat builds up in liver cells. Ito yung mga sunod-sunod. Fats muna, and then magkukos na inflammation, magkakaroon ng scarring, yung tinatawag natin fibrosis, and magiging cirrhosis, which is a permanent damage. Okay, if you will ask me if reversible pa ang cirrhosis, hindi na po, ano? So hanggang fibrosis lang tayo. Kaya sana wag na natin paabutin sa cirrhosis, ano po? Okay, bakit common yung gantong sakit sa Philippines? Alright. Okay, sige. Ito po ha. Pwede niyong picturehan para matandaan ninyo. Ano? Unang-una pong reason, may mga risk factors. Ito yung mga modifiable. Ibig sabihin, we have control over dito sa mga factors na ito. So first, na risk factor, ang Filipino, sobrang hilig sa rice. Okay, can you give me thumbs up po kung tama po ba yung aking mga sinasabi? Ayan. Napansin nyo, yung rice natin sa Filipino plate, di ba? Kabundok. Bundok siya, tapos nasa taas si tuyo. Tama po ba? Kaya pag kami ay nagtuturo sa Pinggang Pinoy o yung recommended DOH healthy plate, ano po, talagang alayo ng difference. Dapat po kasi ang ating plato, kalahati nun ay gulay. Okay, so hindi kalahati ay rice. Okay? Sa atin baliktad eh. Dapat kalahati po gulay. And then 1/4 yung protein. Okay? Ang protein natin kasing laki lang ng palad dapat. And then yung ating another 1/4 portion of our plate, yun yung ating carbohydrates na dapat ay complex carbohydrates. Hindi po dapat yung mga white rice, bread, white bread, masyadong matataas sa sugar, Kung kaya nating colored rice, mga wheat or whole grain, yung ating 1/4 portion of our plate, mas better po. So, nangyayari ngayon, ang taas kasi ng consumption natin sa rice. Okay, that's number 1 po. And then, mataas din ng ating sugar intake. Okay, akala kasi natin pag may problem po sa liver, mahilig ka sa oily foods lang. Tama po ba? Yun yung pagkakaintindi natin. Pag may fatty liver, may problem, ano ka kasi puro fatty foods. Hindi po. The number 1 cause kung bakit may fatty liver po ay yung sugar intake natin. Mahilig tayo sa matatamis. Okay? Yung po yung nagbabalot dun sa ating liver. Malahat na matatamis. Ano yon? Soda, milk tea, ayan. Ano pa po? Yung coffee natin na ang daming creamer, ang daming sugar. Tapos hindi lang once a day ang coffee natin. 3 times a day, 4 times a day, meron tayong nakausap 9 times a day, grabe. Okay, mahilig sa chocolate, ayan, lahat ng matatamis, lahat ng kakanin, yun ang kanyang favorite, ayan. So, fatty liver po. So, tandaan natin, kung bakit may problem sa liver, kasi lahat yung matatamis, mahilig doon. Okay, next, fatty foods and fast food. Yes, yung mga mahilig sa mga taba-taba, mga unhealthy fats. Yun yung kanyang kinakain, mga unsaturated fats, yung mga nasa fast food. Next, alcohol. So yung mga may bisyo po talaga, they are at risk to get liver disease. Okay? And then, yun din napansin ko, yung kung ikaw ay syempre naging Kristiyano ka na, sabi mo hindi ka na nagbibisyo, pero in previous life mo kasi there were studies, talagang it affects pa rin. Unless magde-detoxify ka ng iyong organ. Okay? So kung hindi ka nagsaayos ng diet and lifestyle, and then may history ka previously, sabi mo, nung ikay teenager, manginginom ka, yun yung lifestyle, ayan, may alcoholism ka, and then na-save ka, naligtas ka, hindi ka na nainom ng alak, ganyan,
you are still at risk. So dapat mag-change ka talaga ng diet and lifestyle. And then, eto pa, healthy naman yung kinakain mo. Ano? Pero nung nagpa-test ka ha, tapos maganda naman yung BMI mo, yung weight mo, no? Pero nagpa-test ka, medyo elevated yung SGPT mo. Ito mo tinasabi kong SGPT, ito yung nasa lab test natin, ano? Yung common lipid profile, kasama siya doon. Okay. Yung SGPT mo, medyo elevated. Why? Because of, ano po sa dito, sa number 4? Can anyone, ano po, pakibasa po? Lack of sleep. Yun. So, lack of sleep. Why? So, pag hindi ka natutulog pa rin po sa tamang oras, ano? Yung tamang average po at your age na dapat mong itulog, makaka-apekto po sa liver function. Okay. So, not necessarily na magandang diet mo, tas kulang ka naman sa tulog. And then next po ay stress. Ayan. Kasi si liver, sa totoo lang, yung mga type A may personality, yung magagalitin, ayan, yung talagang stressful yung life niya, ayan, yung mga type A personality. Yan yung sinasabi natin, ano, related siya minsan sa liver problem, ano. Yun yung nagkukos, bakit siya nagkaka-liver problem, itong sobrang stress, ano. The next is sedentary lifestyle. Ayan, walang exercise, walang physical activity. Yan po yung mga problem, ano? So, dapat meron tayo 60 minutes at least a day na physical activity po, ha? Yung sa physical activity, pag sinabi po physical activity, not necessarily exercise lang siya. Pag sinabi physical activity, yung gawain po sa bahay o yung common mong ginagawa, ay ano po siya, kumbaga kung di naman strenuous but vigorous, ibig sabihin part siya ng gumagalaw yung katawan mo talaga. Okay, so yun yung physical activity. Like for example, nag-garden. Ngayon kasi hindi na nag-iigib, ano? Lahat kasi pinadali na, ano. Ano pa po yung pwede nating maging physical activity in a daily basis po? Can you give me examples po? Pagwawalis po ng bakuran. Okay po, pagwawalis, yung mga house chores, ayan. Anything pa po? Paglalabab daw. Paglalaba po. Saka yung simpleng maglalakad ka doon sa mas malapit mo lang naman na destination kung kaya mong lakarin. Walking. Ano? Kasi ang problema natin yun, laging may sasakyan. Napansin nyo, yung tricycle, bawat kanto meron. Okay. So, yung walking, malaking tulong po. Ano? Any activity, physical activity na pwede natin incorporate sa ating daily life. Meron pa po? Jogging po. Jogging. Okay. So, pwede din siya. Jogging. Pero yung sa may edad kasi, may mga health problems, limited din. Zumba. Magsisumba na. Ayan. So, those are form of exercise na din po. Ano? Yung mga nabanggit ninyo. So, that WHO recommends at least 30 minutes 3 times per week na magkaroon ka ng exercise. Pero yung physical activity, dapat 60 minutes a day. Yung simpleng pagbaba sa hagdan, alam niyo yon, yung pag-walk sa stairs, that's part of physical activity. Ano po, kaya imbes na mag-elevator ka, mag-stairs ka din minsan-minsan. Ano po? Ayan. So, it helps your liver po. Ayan. Ngayon, doon sa sleep, okay, let me give you ano lang doon sa sleep, ano. Sa sleep po, sa mga nasa mid years, mga 30 plus, kailangan mga at least ano po, 7 to 9 hours pa rin ang tulog natin, ano po, mga 30 plus. Doon sa mga medyo nagkakaedad, medyo bababa na, so at least 6 hours, ayan, yun po ang nakukuha dapat natin. Okay? So, signs and symptoms, ito nga yung problema, di ba? Usually, no symptoms early, wala. But later signs, kapag may problem ka na talaga sa liver, doon mo lang
mararanasan ito. Yung fatigue, napapagod ka, madaling mapagod po ha. Iba po talaga yung may mga, liver problem. Nakita ko doon sa iba na may mga liver problem, talagang kahit ayaw nilang matulog, nakakatulog talaga sila. Sobrang ang bilis nilang mapagod kahit wala naman silang physical activity, kahit wala naman silang ginagawa. And then, meron pong right upper abdominal pain, pero sa iba po, as in wala ha, lalo na yung mga matataas ang pain tolerance. Kaya, I keep reminding you, every year sana nagpapa-lab test man lang tayo, ano? Lalo na po yung pagpatak natin ng 30s, ayan. So part na yan na dapat nagpapa-check tayo. And then, next po, bloating. Ito totoo yan, ano? Laging bloated ang pakiramdam. Ayan. And then, ito po yung sa medyo malala na po, no? Nag-yellow ng skin. Tinatawag natin jaundice, ano? Yung bilirubin. Sumusobra na, kaya nagdidilaw-dilaw na ang balat. Pati po sa mata ha, pag madilaw po ang mata, ayan, those are the signs na may problem po sa liver. And nabanggit kanina ni Vincent kanina, yung skin. Yes, minsan po, yung mga lumalabas na mga kati-kati sa balat, that's a sign na madumi po ang ating liver. Yung sa iba, eto nga no, kahapon ba yun? Last Friday, may kausap ako na nanay. Pinapakita niya sa akin yung anak niya na sabi daw ng doctor ay skin allergy. Kasi yun ang ita-term nila kapag mga kati-kati para medyo social, para magpapagamot talaga, skin allergy. Pero sa totoo lang, madumi yung kanyang liver, So, isa yon yung mga skin asthma, yung sinasabi nilang skin asthma, skin allergy, mga kati-kati, that signifies na may problem ito sa liver niya, madumi. And then, kapag dark po yung urine. So, hindi lang pala kidney ang may problem kapag dark yung color ng ating urine. Pwede pong liver. So, yun po yung mga tatandaan natin. Most people only discover it through lab tests. Yung iba, walang nararamdaman, and then makikita lang nila kapag tumaas po yung SGPT. Okay, what is the normal level po ng sa SGPT, Sa mga lalaki po, you can take note of this po, Sa mga lalaki, pag nakita nyo na 10 to 40 yung level ng SGPT nyo, still nasa normal yon. Okay, pero pag above 40, ayan, ibig sabihin, may nagkakaproblema na. Pero it doesn't mean na above 40, fatty liver ka na kagad. Hindi naman. Ang fatty liver po ay nasa 100. So kapag nag-100 ka, fatty liver na yon. Kapag 1,000 na, cirrhosis na yon. Okay. So sa mga babae naman po, medyo mas mababa. 7 to 35 yung normal value po na SGPT. Kapag above 35, ibig sabihin, nasa boundary ka na. So, kailangan mag-ingat ka, nahihirapan yung iyong liver. Again, the same thing, kapag nasa 100, that means fatty liver ka na. Tapos, kapag 1,000, cirrhotic na po yun, Okay. So, I hope that is clear. Ayan, yun yung nabanggit ko. Sa ultrasound, nakikita din po kung fatty liver. Okay. Ano yung mga kailangan nating gawin? Okay, sa ating lifestyle muna, unahin natin, less sugar. Okay, yung mahilig sa mga juices, mga tea, ano pa. Ayan, so sa lahat ng bahay na pinupuntahan, napapainom ng mga juices, water pa rin po ang pinaka-healthy, po. Kaya kung kaya nyo pong iwasan, kasi meron tayong nakausap, ito pastor from Canada, hindi niya talaga kaya nang walang soda. Ayan, hindi niya talaga kaya, para sa kanya, kulang. Ayan, talagang inaamin niya, talagang hindi siya masasatisfy kung hindi siya kakain na may kasamang soda. Ayun, kaya tinulungan natin paano siya madadivert, na water talaga yung kanyang inumin. And then, less fatty food. More water, and sleep before 11 p.m. So sana po ang pagpupuyat po natin ay hanggang 11 p.m. na lang, po. And then yung ating exercise, napaka-importante po na nag-exercise pa rin tayo. Kasi kahit ayusin natin diet,
But without, ito nga po, physical activity and exercise, mahihirapan pa din po. We need a healthy BMI. Tandaan nyo, kapag medyo lumalaki tayo, mas malaki tayo kaysa sa normal weight na dapat meron tayo, automatic yan. Your liver needs help. Okay? Kasi po, lahat ng patient na makita namin, that's automatic eh. Talagang pag medyo mataas ang BMI, meron nitong fatty liver. Okay? So, for Mount Holistico, ano yung makakatulong? Ano? Ito na. Okay, pwede nyo pong picturean in a note ninyo, ano yung mga makakatulong sa ating liver. Ito yung usually tanong kasi sa atin. Ano? Okay. Una-una po, sabi natin kanina kasi, ang pinaka-cause ng problem sa liver ay sugar. Okay? So, ito pong ating canela bark, ayan, nabanggit ko po sa mga previous lessons, meron siyang effect na kung saan iko-control niya yung appetite mo para hindi ka madaming kainin. Ayan. So, na-share ko nga sa inyo, when I started taking it, actually, di ba na pinakita ko din yung lab result ko sa inyo, no? Nawalan ako ng PCOS, ayan, nawala yon yung polycystic ovaries. Ayan. One of the supplements na ininom ko po talaga ay canela bark. Ayan. Para makontrol yung appetite. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sa mga tao po, pag nakakausap namin, hirap talaga silang i-let go yung matatamis. Hirap, may problem talaga, po? Okay? Am I still clear? Hindi po ba nagahang yung aking internet? Ayan. Am I still clear? Okay. So, yung mga tao po kasi, yung iba talaga hirap. No? Hindi natin sila masisi na sabihin natin, mag-exercise ka kasi. Pero yung nga sinasabi nila, hindi na ako namamayat. Hindi, lahat ng gawin ko, tapos gutom talaga yung appetite, number one po, So, we need to help, kasi there are a lot of factors bakit ganon. Okay, so ito pong canela bark, it supports blood sugar control by helping na yung nga po makontrol ang appetite. And pinakita ko sa inyo last time, yung kanyang scientific, yung clinical trial, na 2 capsule po nito ay pareho ng metformin ang effect. But of course, hindi siya compounded like metformin. This one, purely herbal extract po ang meron sa ating canela bark. Okay? So, it is safer. Okay? Ayan, malinaw pa po, parang tingin ko parang gahanghang noonte. Okay, so canela bark po, it helps. And then Perry Rose, yung mga may problem po sa liver, binibigyan po natin ng Perry Rose. Kasi maganda po siya sa cell generation, regeneration. Okay, itong Perry Rose natin, ayan, compacted po siya na maraming phytonutrients na kailangan na ating liver para mag-function. Okay? Pero, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag mag-overdose. Okay po? Hanggang sa maximum level lang. So, kung, for example, 2 to 3 capsules lang po. Hanggang 3 times a day. Huwag naman yung iba ginagawa ay 10, yung iba ginagawa 10 capsules. So, hindi po maganda yon, Porque na-excite ka, gusto mong ito yung mangyari sa iyo, wag po natin gawin yon, Sunod ay yung Aspelfern. Kasi po, kanina pinakita ko sa inyo, yung sa kidney. Aspelfern will help your liver then para ma-detox sa pamagitan po ng paglabas ng mga waste product through our urine. Okay. So, kaya Aspelfern po makakatulong. So, kung may liver problem po, the same po, 2 to 3 capsule. Tandaan lang natin ang Aspelfern before meal, ang Perry Rose po ay after meal. Ngayon yung Perry Rose, isasabay niyo po sa turmeric kasi turmeric is anti-inflammatory. So, lahat po na may mga liver problem, binibigyan natin ng turmeric. Now, ano pa yung pwede nating isupport? Ito po talaga mga evidence-based sila mga other supplements. Number 1, pwede nyo pong idagdag, ito po, if you heard milk tea cell.
Okay. Milk thistle has very high silimarin, ano, na makakatulong sa paglilinis po na ating liver. Okay? So, milk thistle, hanap po kayo niyan, yung pinaka-pure. Wala pa tayo dito kasi dito. Pero ito pong mga nabanggit ko, it helps na. So, I'm giving you additional din. Okay? And honey. Yan, raw honey po. Napakalaki ng tulong po ng raw honey. Yung ano po talaga ha, wild honey. Makakatulong to prevent liver problem. And eto po, yung mga mabababa talaga ang vitamin D nila, usually mabababa ang vitamin D, sila yung may mga liver disease, nakakakuha ng liver problems. Kaya we recommend po talaga na magdagdag din kayo ng vitamin D. Napaka-importante po para sa liver, vitamin D. Kasi pag low ang vitamin D, higher risk po ng liver issues. Okay, so those are the tips na binigay ko po sa inyo, ano? Dinagdagan natin. At meron din tayong binibigay ng mga juices po ha, para mag-cleanse ng liver. Okay, next. Lang po ha. Okay, are you still there? Nakakapakinig pa po ba? Okay. Okay, liver disease is silent but prevention is powerful. Tandaan po natin, ano? Prevention is still powerful. So for those naman na may current issues sa kanyang liver, it's about time to change your diet and lifestyle. Kaya pang ma-reverse, at least hindi pa kayo cirrhotic, at least hindi pa liver cancer. If you would ask me, how many percent na kaya pang i-survive ang liver cancer, it's very rare. Opo, it's very rare. Very rare din ang nakaka-survive sa liver transplant. So, hindi pa talaga siya fully studied, ano? So, kaya we have to take care our liver. Napaka-importante nito. Okay? So, sino dito mahilig sa soft drink, sa milk tea? O laging kumakain po ng fried foods? Prito lagi ang pagkain? More than 3 times a week. Sino po ba dito? Umamin na. Ayan, so you are already at risk o you have a higher risk factor for fatty liver. Kaya simulan na po natin, kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, therefore glorifying God in your body. So let's take off our body. Lalo na talaga yung mga gusto pa nating pahabain syempre ating buhay kasi marami tayong gustong gawin, ano? Kaya dapat po sana simulan natin yung pagtulong natin sa ating liver sa tamang pagkain, tamang lifestyle, at tamang mga supplement na dapat inumin. So now we understand yung problema sa liver. Kailangan natin po itong i-share din yung information na ito para po sa mga nangangailangan. So I hope ma-share nyo din ito sa iba po. And thank you very much, and that's it for tonight sa ating na pag-usapan. And now we will entertain questions po para mas malinaw po sa bawat isa, no? Kung meron pong katanungan. Okay. Thank you. New Year rising, 2026. Yan. Okay, magtuloy-tuloy. Questions po. Good evening, ma'am. Hello, sir. Ma'am, malinaw po ang dating ko. Yes, sir, clear. Hello po sa iba rin po. Brother Jude hello. po from Mission Preacher po sa Bulalakaw. Okay. To make it clear lang, ma'am, kaya nagkaroon din ako ng desire na umattend kasi I was diagnosed fatty liver last 2024. And mataas po elevated po yung SGPT ko and SGOT ko, elevated. So inano po ako ng doktor ng ultrasound and talagang makita po na may mild fatty liver po ako. So nag-undergo po ako ng actually wala naman pong binigay na gamot ang doktor eh.
Kumbaga Yes. yung nirecommend niya lang po is Essentiale and may Mhm. mga binigay din siyang antibiotic. Pero yung usually po yung talagang binigay niya for my liver is Essentiale. And Mhm. for almost a year, nagtuloy-tuloy lang po kasi I think every 4 months nagpapa-test po ako ng ano ko. So hindi po siya bumababa, konti lang po. And then last Mhm. December, nagpa-check po ako kasi nagbawas po ako ng timbang, ma'am. Talagang obese po ako eh. Yes, yes, yes. Obese po ako and then nagbaba po yung timbang ko. So yung BMI ko bumaba to overweight pa din. So sabi niyo Mhm. nga po kanina, ma'am, is Mhm. ano pa rin po talaga, yung timbang kailangan pa rin bumaba kasi risk pa rin sa fatty liver. Ngayon, ma'am, yung last ko pong result ay mababa na po, normal na po yung aking SGPT, SGOT. So, Okay. ma-assured ko po ba, ma'am, na sabi ko, may mga nabasa po kasi ako na kahit bumaba na yung SGPT mo, pero na-diagnose ka nga may mild fatty liver, hindi na daw nawawala yung fatty liver. Totoo po ba yun, ma'am? Yun yung sa conventional, ano, for them. Kaya nakita mo, hindi ka binigyan ng gamot, i-observe ka lang. Tapos, ang question mark sa akin, bakit binigyan ka antibiotic, ano, na wala namang viral infection. Ayun, yun. So, if your question, kung hindi nagaling, there is remission. In lifestyle medicine, there is, and ano na siya, documented na, even sa mga diabetic patient. Ayun. Sabi ko nga, the similar sa akin, no, yung PCOS, sasabihin talaga nila, since birth meron ka na yan, hindi na yung matatanggal, kaya forever ka na iinom nitong metformin, for example. Ganun. But I don't believe in that. Kaya nga, we prove through diet and lifestyle change. And then, nung in-ultrasound, similar sa akin, clear na ako. Pinakita ko nga last week yung result, ano, for how many years, ano, yung previous na mga test, and now it's all clear. Where the same thing din sa inyo, sir, yung SGPT nyo, kasi nasa normal level, wala, ano pong level, anong value? I think nasa, ano siya, ma'am, nagulat nga ako na ganun bumaba. Nasa SGPT ko is 24 and Normal yan. SGOT ko is Opo, 25. I think hindi po nagkakalayo yung dalawa na yun. Yung layo po Yes. tinitignan eh. I have no idea pero alam ko SGPT is for the liver. Doon po lagi ako Yes. chine-check, ma'am. Yes, So maliban doon sa una ko pong ultrasound, ma'am, hindi ko pa napapabulaanan na yung sinasabi nga nila na hindi na mawawala kasi yun pa lang po yung una kong ultrasound, ma'am, na na-diagnose ako. And hindi pa po ako nakaulit na ma-confirm nga dahil bumaba ng SGPT, SGOT ko kung talagang nawala na din po yung mild fatty liver ko. Kasi I know na gaya irreversible naman siya through diet and lifestyle. So, yun naman, ma'am, reversible. yun na maintain ko po ngayon. Opo. Yes, yes. You have to Reversible, sorry, maintain. reversible. You have to maintain. Kasi yung kinuha mo, kasi ano siya, lipid profile during that time. So we need to test again after a quarter. Kapag na-maintain nyo. Well, I think ang layo nun, ha? Kasi up to 40. Good thing na nag-lose weight kayo. Kasi sa totoo lang, ang recommended lang talaga doon sa may mga fatty liver po, only 10%, ha? Lose weight at least 10%. Pero dahil sa kanya, kay sir, sobrang layo nung ni-lose weight mo na nga, nakita nyo yung effect. So, if you would ask me, it's still, sabi ko nga, reversible. Unless ito'y cirrhotic na. I know someone, ano, fibrotic siya, pero na-reverse pa. Ayan, asawa siya ng doktor, ano? So, na-reverse through diet and lifestyle pa rin. So, yung sa inyo po, mild fatty liver, wherein very treatable pa. So, what you should do is, ano po, mag-detox pa rin. Kailangan nagke-cleansing kayo. Avoid yung mga nabanggit ko kanina na matataas sa sugar intake. Yung rice ninyo, talagang magle-less na kayo doon. Ayan. So, continue yung ginagawa ninyo. And plus, monitoring. So, hindi pa pwedeng mawawala yung monitoring kasi yan yung problema natin sa mga patients na nag-okay na and then hindi na sila nagmo-monitor. Kaya ang problem, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. naman nila, babalik na naman sila sa dati. Ayun. Pero congratulations, na-reverse mo siya. You have to continue it. Believe me, there is remission. Ayan. So Yes, kaya ma'am. Thank siya. you. Hindi ko pa pala na-share, ma'am. Mhm. Napakabilis, ma'am, ng aking pagbaba ng timbang. Actually, ma'am, nung almost 3 months, halos 16 po nababa sa timbang ko, ma'am. Sabi nga nung 16 doktor, kilos. napakabilis ng pagbaba. Tapos, ma'am, Yes. ang na-expect ko bumaba na. Mas lalo siyang tumaas, ma'am. I think nasa 250 siya, ma'am, yung SGPT ko. Nung Ang taas nag-diet na ako, nun. ma'am, nagulat ako, sabi ko, bakit nag-diet na ako, nagbawas na ako ng timbang, tumaas. So sabi nung doktor, ma'am, dahil din sa rapid na pagbaba Yes. ko ng timbang. Yes. Kapag Is bigla it true, ma'am? mong, yes, that's true. Pag binigla mong, yung biglaang nag-lose weight ka, nakaka-damage din ng liver. Kaya dapat dahan-dahan yon. Hindi dapat bigla yung pag-lose weight. Kaya yung iba na biglang nag-intermittent fasting without guidelines, without guidance, Exactly, ma'am. Yan din. yung ginawa ko po, Tapos, ma'am, eh. yes, Opo. plus yung nagiinom ng mga pills para pumayat. Ayan. So, that damage your liver then. So, ngayon, wala na kayo iniinom ng mga synthetic or wala na iniinom na Ma'am, mga... since nung nag-normal po yung aking SGPT, SGOT, ma'am, pinatigil po sa akin yung Yes. Essentiale. Kahit yung aking ma'am, yung call this Liver Gold. Isa rin Okay, po yan sa okay. akin, binigay sa akin, ma'am, eh. Liver Gold po, ma'am. Mm-mm. Pinatigil na as in nung doktor. Pero Yes. pwede po ba siya, ma'am, i-continue for vitamins purposes? Wag na Or kasi... for dahil lang sa na-diagnose sa akin? Actually, sir, ang naka-affect talaga sa inyo yung diet and lifestyle, nag-change kayo. Pero as you notice, kahit nagte-take kayo noon for a year, walang naging difference, di ba? So, sumabay lang siya na akala natin yun yung effect. Pero the more kasi maraming kang iinumin, the more na maraming magbi-build up dun sa liver natin. So the safest pa rin, yung kinakain natin mga sugary foods, yun yung babawasin natin. Papalitan natin ng mga healthy foods pa din. Okay, so you can try din yung ating mga cleansing na banggit ko, yung Aspelfern, yung mga ganun. Yun yung mga mild talaga ito, na it helps your body na hindi lang kasi liver yung mapoproteksyonan, pati ibang organ. Okay? So, dun sa SGPT, liver yon. Yung nabanggit ni Sir kanina na SGOT, that marks yung sa heart natin. Okay, so indication kasi kanina sabi ni Sir, mataas yung SGPT, mataas ang SGOT, he is prone na magkaroon ng heart attack during that time na ang taas ng SGPT niya. Kaya binabantayan din po ang SGOT. So, buti na lang napababa din niya yon. So, ganun po ka-importante yung SGOT. Okay, thank you, sir. May question pa ba? Yes, ma'am. Thank you po sa info, ma'am. Thank you po. Okay, continue po, and then regular cleansing, regular monitoring, continue nyo lang yung diet and lifestyle. I know you since mga bata pa tayo, I know gaano kayo kalaki. Gano, pero Yes, ma'am. Yes. nyo, ayan, naayos nyo. Okay, so let's give time to Ma'am Monette. Ano po yung question? Actually, si Doc. Ma'am Lynn. Lynn, Okay, Lynn, hello. yeah, Yes I've po. seen you last Saturday, remember? Yes, Ma'am Lynn. Yeah. Diba? Yes, Ngayon, you gave me yung yung mga CoQ10 Yes, si and Occuten. also canela bark Yes and po. asperstern. Aspelfern. Yeah. Aspelfern. So, remember I told you I'm taking carvedilol at saka atorvastatin. Do I have to stop that or No, just- no, Ma'am. Ay, hindi. Oh. Ganito, Ma'am. No, kasi hindi natin basta bibiglain, pero dapat ite-tapering natin once may condition. Once na nakikita natin na nag-i-improve po yung levels ninyo. So, yun yung reward ninyo. So, yung target natin. So, kapag nag-i-improve, ite-taper na natin yon hanggang sa ile-let go na natin. Kasi sa totoo lang, yung artrovacity, kaya siya matanggal. So,
hindi lang natin pwedeng biglaing hindi na inumin. So it takes time. So give me another 2 weeks kung makakabalik po kayo. Let me check kung nainom nyo lahat, and then from your previous lab kung may difference po. Oh, sige. Okay, I'll do that. Po, ayan. Right. Thank you. Any other question po? Meron pa po ba? Ako po, ma'am. Okay, sige. Sir, sige. Ma'am, tanong ko lang po kung bakit may nararamdaman po akong numbness sa dulo po ng mga buto ko po. Paggising po ng umaga. Saang buto? Sa dulo po ng pako, sa malapit po sa ankle tapos sa kamay ko. Okay. Sir, ilang taon ka na? 15 po. 15 years old. Tuwing pagising lang o sa gabi? Kada gabi po, tapos pag matutulog na po. Pag pinapahinga ko lang po yung katawan ko po, nararamdaman ko po. Okay. Nagpa-urinalysis ka na, sir? Hindi pa po. Pa-check ka kasi common ngayon sa ganyang mga teenager, tas may numbness, baka kidney, ano? At nakakatakot din, hindi ko naman kayo tinatakot, no? Pero talagang may mga patients tayo, 20 plus, bigla nilang makikita, akala nila simple lang, biglang mga CKD, chronic kidney disease stage 5, ano? But I'm not telling na stage 5 kagad yan, sir, ha? Pero pag may numbness, usually, ayan, pwedeng kidney, pwede ding diabetes o mataas ang blood sugar. Ayan, pwede din namang pagod ka, kulang ka sa vitamin E, yan. So maraming factors. Kasi hindi naman kita nakikita personally, but I'm giving you all the factors na pwede maka-affect kung bakit may numbness, ano? So ano yung usually mong ginagawa na nakaka-apekto, but pinaka-baseline is urinalysis. No, kung may nakikitang infection sa'yo, baka that indicates na nagsisenyalis na nga may kidney problem. Pero kung hindi naman, kung nawala siya nung pinamassage mo, ayan, circulation lang. Poor circulation lang yung problem mo. Ayun. Ayun, sir. So, kung mali-layout mo din yung ano yung mga simptomas mo pa or ano yung ginagawa mo that affects that. Baka po for blood circulation na po. Kasi may sa forehead ko po, may ano po, mahina, ano po parang yung circulation ko po, mahina po. Yung blood circulation, oo. So, ano mo muna, ipamassage mo. Kung nawala sa massage, that indicates na poor circulation lang. O may, yun nga, yung mga veins natin, ano, kailangan lang talaga ng i-massage. Pero kung hindi siya mawala, ayan, magpa-urinalysis ka. Ayan. Kung normal yung urinalysis, check your blood sugar. Ayan. Okay. Okay, sige po. May question pa po? Any other questions? Ayan. So, hopefully, alagaan natin yung liver natin, ano? Totoo yun. Ang ganda ng shinare ni Sir Jude, ano? Yung bigla ka nagpapayat, pwede ding makaapekto sa liver mo. Kaya dapat dahan-dahan po. Hindi po dapat minamadali ang pagpapayat. Ano po? So, yung take note niyo yun. Kasi yung iba nagmamadali. And then, meron pong mga incidents na dahil ang dami niyang ininom or meron lang siyang ininom na gamot na pwedeng magpapataas ng SGPT. Ayun. Because of medication. Okay? So, is there any other question po? Okay, so recap lang tayo. Ano po yung mga supplements na pwede po makatulong sa inyo, sa inyong liver? Can you give me sa supplements po? Canela bark po. Yes po. Berry root. Opo. Aspelfern. Turmeric. And turmeric po. Turmeric. Napaka-importante. Okay, thank you so much po, Vincent. Okay. Vincent, are you still there?
Okay, again, fatty liver, reversible, fibrosis, reversible, cirrhosis, mahirap na po. So, wag na natin paabutin din ang liver cancer. Isa sa nakakatakot, ang hirap na i-treat, pahahabain mo na lang, i-extend mo na lang talaga. Yun lang, it's very difficult po, na magka-liver cancer. Okay. So, diet and lifestyle, napakinggan nyo, change nyo lang yon. Actually, 10% lang talaga ng yung weight, pwedeng bumaba yung SGPT. So, iwasan lang natin yung laging prito, fried foods, and mga sugary foods. Vincent, are you there? Ayan, good evening po. Okay, Cyril? Well, ano po si Vincent? May ginagawa po. Okay. Ayan, thank you so much po, Doc Micah, for very informative discussions. So, before we end, let us recognize our participants. Our early bird will receive 1 bottle of turmeric, and yung nanalo po kanina sa quiz, makaka-receive din po siya ng 1 bottle of turmeric. So, congratulations po, and thank you for your participations. Once again, thank you everyone for joining us tonight. Let us continue applying what we learn, not just in knowledge, but in action. So, see you in our next session. So, to formally end our session, may I call on our designated participant to lead us in the closing prayer. Sir Jude, pwede po kayong mag-closing prayer po. Yes, ma'am. Let us pray. Po. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabi pong ito. Salamat sa mga na-discuss po ngayong gabi. At salamat po Panginoon sa paggamit niyo po kay Ma'am Micah, kay Doc Micah Panginoon. Salamat sa kanya pong buhay na patuloy niya pong pinapagamit po sa inyo Panginoon to share knowledge at informative lessons Panginoon na i-share niya po ngayon. At naway ito po ay magamit din po namin Panginoon. Napaka-importante po ng mga ganitong topic. At nang sa gayon ay hindi lang po ito pampisikal, kundi magamit po namin Panginoon sa spiritual na mas lalo niyo po kaming gamitin sa inyo pong ministry Panginoon. Tulungan niyo po kami on the rest of the night at bigyan niyo po kami ng magandang kapahingahan sa gabi pong ito. Patawarin niyo Panginoon sa aming nagawang kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Thank you I-announce po. ni Cyril yung nanalo po sa ating group chat, yung mga awards ninyo. And see you next Monday. Hopefully, magkita-kita po ulit tayo for another important session po. Good night. Apo. And ayan, have a blessed day. Thank you po. Good night po. Thank you po. Good God night. bless po. Salamat. Thank you po, Doc. Thank you po. Thank you. Thank you. Next week uli. Yes. Yes, ma'am. See you next week po. Yes po. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistic Go, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Well,